Ito na mga ka-TH, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung paano yung pendulum. So itong pendulum, kailangan babalatan mo yung battery. Yan, ito butas na to, bubutasin mo yan. So mag-ingat kayo sa pagbutas ng mercury added battery kasi umuusok yan lalo pag tinamaan mo yung mga ano niya sa loob, mga laman, magkakaroon siya ng grounded. So may tendency siyang pumutok, kaya mag-iingat kayo pagka gagamit kayo nito. Kailangan medyo alam niyo yung technique kung paano bubutasin ng ganyan yan para isuot mo ito. Yan, papasok siya dyan. So yun ang pendulum. Meron siyang itong mga pinutol kong stainless para pampabigat, 4 na piraso yan. Kaya kapag kaya na nabalot na ng ng electrical tape, makikita nyo yan parang kwadrado, pero actually bilog yan dahil battery lang yan. Tapos nakikita nyo itong mga wire na to, itong windings niyan, yan yung coil na ginawa natin gamit ang magnetic wire na ito. So medyo may kamahalan din ito, mga piyesan to, kaya kung bibilihin nyo sa akin ito sa halagang 1,500, parang binawi ko lang yung mga materials na ginamit ko sa kagustuhan ko lang na makatulong sa mga ka-TH natin na low budget, yung walang kakayahang bumili ng mamahaling gamit, metal detector. Usually doon sa Japanese one na minsan na pagtanungan ko is umaabot siya ng 7,500. Talagang mahal yun kasi meron yung load na ginto na 24K. So itong sa atin ginawa nating pangmasa, hindi natin nilagyan ng load na ginto. Ngayon nasa sa inyo na lang, loadable siya kung gusto nyo maglagay ng ginto doon sa loob. Open naman yung magiging open naman yung kanyang handle, may takip nga lang. Doon kayo maglagay ng bala na gold kung gold ang hahanapin nyo. Ngayon kung diamond, maglagay kayo dito. Dito ilalagay yung bala dyan. So dito yung power load lalagay, yung dinurog na battery carbon. Ngayon ito yung pendulum na pinakita ko. Itong wire na to tatakbo siya dito. Tutusok mong ganyan yan. Itong wire na to pulupot yan dito papunta dito sa handle na to. Yan, dalawa rin yung wire na yan, magsasalubong yan. Ito naman yung isang power load, yung ilalagay mo dito sa handle, ipapasok mo yan dyan. So ito ay binutas ko na kabilaan, negative positive. So ayan, masisilip mo kabilaan yan, may butas, tinanggal ko na yung laman. So medyo may konting kahirapan yung yung pagbutas. Kailangan medyo asintado ka para magiging butas. Kikita mo yung kailangan magiging true and true. So, tagusan. Kasi ang gagawin mo dyan is isasalpak mo siya dito. Sasalpak mo siya dyan.
dito, sasalpak mo, yan. So lulusot yan, yan o. Yan, lulusot siya, ayan o. Kailangan tumagos yung ano doon, yung itong ano, handle na yan. Kailangan tumagos siya, parang magiging ganito yan. Yan o. Makita nyo, umuusok, diba? Ayan o. Nagiging grounded siya. Ingat kayo kapag kayo gagamit ito, kailangan medyo professional na kayo ng konti kasi ayan, umiinit o, mainit pagka nag-ground siya. So may tendency siyang mag short circuit, pwede siyang sumabog. So mag-ingat kayo pagka gagayahin nyo to, medyo may konting risk, pero mga gustong gumaya, okay lang, wala namang problema. Yung may kakayahang gumawa nito na kayang kopyahin, ang problema sa akin yan, mas maganda, mas marami tayong nagpo-produce nito para yung lahat ng ka-TH natin na gustong maka-experience gumamit nito, mga low budget, may kakayahang gumawa, gawa na lang kayo. Yan, yung mga walang time, hindi alam kung saan nabibili yung mga materyales nito, pwede kayong magpagawa sa akin. Murang-mura lang, presyong ka-TH. Halagang lang, halagang pang tropa lang, 1,500 lang. So parang dito pa lang. Tapos itong magnetic wire, may kamahalan ito, hindi ito makukuha mo ng 300 to 400. May kamahalan din yan. Itong battery, brand new yan, mga binibili ko, wala akong ginagamit na recycle. Maski yung ating power load, brand new yan. So lahat ng kinakabit ko dito sa ating analog bouncing detector ay brand new. So ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano ang tamang connect, ang pag-connect nitong na to, power load. So kapag ka naipasok mo na yun dito sa handle na to, ang mangyayari niyan, tsaka mo ilalagay ngayon yung battery powder, yung carbon pinulbos. Pag nailagay mo na, tsaka mo na siya lalagyan ng seal. So ilalak mo siya para pag ilaro mo, hindi matatapon. Lalagyan mo siya ng takip. So tingnan natin kung paano ikabit ito. Ito kailangan ito medyo may kahirapan ikabit. Power load na isang tawag nito mercury added battery. So kailangan maglagay ka muna ng isang wire. So patatagusin mo siya dito. Pag napatagos mo na dito itong wire na to, kukunik yung wire na itong isa dito para mahatak mo siya palabas. So tingnan nyo
Hindi man tayo maramot sa idea eh. Subscribe lang kayo lagi, tsaka comment lang kayo yung mga bago sa channel ko, kaya subscribe kayo para meron kayong kahit pa paano magkaroon kayo ng idea sa ating mga ginagawang power detector, analog power detector. So yan, ganyan yan. Kailangan pumasok siya. So isushoot mo yung isushoot mo yung binutas mo. Shoot mo dun sa stainless. Medyo maliit yata yung butas ko, ilumusot. Yun. So ayun na. Pakita nyo, mausok. Oh, ayun o. Oh. Ano, mausok yan kapag ingat kayo dyan. So hindi siya ganun kadali gawin. Ayun na. So napalusot ko na. Pero nakikita nyo ba? Umuusok, di ba? Ayun o, umuusok. So hihilahin ko na siya. Ayun, umuusok habang ginagawa. Kita nyo, umuusok yung battery. Yan, mausok yan. So kapag kayo gagaya nito, kailangan master ng konti. So yan o, nailusot ko na yung nailusot ko na. So lumalabas yung liquid ng baterya. Itong handle na to, yan, umiinit yan ngayon. Yan. So nakita nyo, nailusot na natin yung wire. Nailusot na rin natin itong yung wire. Nailusot na rin natin itong isang power load na mercury added battery. So ang gagawin natin next, ay kakabitan natin yung pendulum.
Mainit yung handle o mainit, di mahawakan. Oh. Mainit siya kasi dun sa power load natin. Bago kasi yun. So dito naman tayo ngayon sa pendulum. Ngayon yung mabuti kung paano natin babalutin yung pendulum ng tape. Kabilaan yan kailangan may coil. Yung power load na isa kailangan may coil, tapos yung pendulum may coil din. May magnetic wire coil, yung coil. Kasi yan ang tutulong sa pagkuha ng malakas na pagkuha ng frequency or aura ng ating didikit. So ayan muna, kailangan ng separator kasi ng ano na yan, ng yung pampapigat sa pendulum para hindi sila magdidikit-dikit. Kailangan nakaposisyon siya sa 4 na corner. So kailangan mong i-tape muna yan pansamantala para hindi siya mahuhulog. Ayan o, yan ang ating tawag na pendulum. So ito ay may kakayahang mag-detect ng gold lang kapag wala kang ilalagay na bala doon sa chamber, handle, sa chamber ng handle. Gold lang ang kaya niyang ditikin. Kaya ito ay hindi makakapag-detect ito ng decoy. Try natin. Ito yung aking gold ring. Wait lang yan. Try natin kung mag-detect siya. So tingnan niyo yung kamay ko. Paano ba? Taas ko lang para makita. Kasama yung kamay. Kapag nakikita mo din kamay ko, kapag ginagalaw yan, kapag yan sa doon sa ring, nagano siya, namog siya pa-circular. Yan, pa-circular. Pagka tinataman yung object. So, gold yan, gold. Ayun nga makapag-detect yan kahit walang balang ginto. So, i-try naman natin kung kaya niyang mag-detect ng metal na walang balang metal. So, dito tayo sa medyo malaki-laki. Ito yung hammer. Yung kamay ko, kita na. Ito yung hammer. So, tingnan natin kung magbabound siya ng ikot. Ito ng gawin sa ganito. Wala siyang reaction. Hindi siya nag-react kahit na wala siyang galaw. Hindi siya gagalaw nung kagaya ng galaw ng sabon. So, try naman natin sa try naman natin siya sa
stainless na kutsilyo. Kaya na mag-detect ng stainless other metal. So wala rin siyang reaction. Kaya naman yung tomato, wala rin siyang reaction. So meron lang siyang reaction kapag ka sa gold. So try natin ilagay ulit yung gold. Ito yung gold ring. Patin ko dyan. Tapos tingnan yung mabuti yung kaya kung ginagalaw ko yung kamay ko. Ng reaction na naman. Kakaroon ng reaction yung ating pendulum o ating pendulum. So, pagka talagang pagbigot. So, ito yung dahilan kung bakit sinasabi ko na ito ay anti-decoy. Hindi siya makakapag-detect ng ibang metal content kung hindi mo babalahan doon sa chamber ng anumang object na gusto mong hanapin. So kung gold ang hahanapin mo, pwede kang hindi na magbala ng gold. Pero mas maganda kung may ibabala kang gold para mas malakas yung hatak ng kanyang frequency. So ito na. Ipapakita ko na sa inyo. Ito ang paglagay ng pendulum. So, meron ka dyan makikita butas. So, yan. Susot mo siya dyan. Kita nyo? Naglalagay ko pa lang ng pendulum na yan. Kita nyo? May usok. Usok siya. So, hindi ganun kadali gawin itong tawag natin analog bouncing detector. So, ang purpose na rin tuloy nitong ginagawa natin na itong magnetic wire, ginawa natin coil. Ang purpose na rin ito para magbigay tulong na rin ng tibay dito sa ating pendulum. So, ibubuhol mo siya dito. Iikot mo siya. So, ayan pagka first timer kayo dito, pagka first timer kayong gagawa nito, medyo kakabahan kayo kasi nakakaranas kayo ng pag-init ng mga baterya, nagtutubig siya, bagay na normal na nangyayari. Kaya kabahan. Umiinit siya kabilaan. Ibig sabihin kasi gumagana yung ating mga pyesa na inilagay. Nagkakaroon siya ng natawag natin chemical reactions.
So ano ang tinatawag na scientific explanation dito sa ating bouncing analog bouncing detector? Kanya mo usa ko. Nausap dito sa pendulum mo. Ayun o. Oh. Ganyan yan. Ganyan ko yung ginagawa palagi. Medyo sanay na ako kaya parang normal na sa akin kasi lagi ko na lang ginagawa ito sa mga ka-PH natin na nagpapatulong. Gusto na magpagawa na lang. Ang gusto nila ay gagamit ko lang sila. So, kasagaan ko na lang kahit ditong oras na ng gabi. Kahit na magtrabaho naman ako sa umaga. Opisina rin ako kahit pa paano. Kaya lang, siyempre, bilang natin sa ating mga ka-PH dahil tayo ay mga hunter na rin, ay ginagawan ko na lang yung paraan. Gabi na. Alas 12 na lang mag-alauna na. Natapos ko pa rin ito kasi ito ay naka-schedule na for shipping tomorrow. Kaya sinataga ko na rin ito pa. Pwede ko naman siyang hindi gawin kasi may salary naman ako sa akin na trabaho. Kaya lang, yun nga lang, ang ating advocacy ay makatulong sa ating mga ka-PH, lalo na yung mga nasa probinsya, nasa remote area, na hindi makakuha ng idea paano ito ginagawa. Kaya kung may idea naman, ay hindi rin nila makuha kung saan sila bibili ng mga materials na kailangan gamitin. So, bilang tulong na lang natin sa mga ka-PH natin, gustong nakagamit nito sa experience, ay ginagawan na lang natin ng paraan. Sa presyong aking sinabi kanina, parehas yun. Hindi ko kayo nilalamangan dahil yung pagod ko rin dito sa paghahanap ng pyesa, sa pagbili, isinisingit ko na lang din sa oras ng aking trabaho kapag kamot tayo maghanap ng mga pyesa. So, hindi naman kasi ito nabibili mga pyesa dito sa isang lugar lang, medyo malayo-layo rin. Mayroon pa rin tinatawag na time consuming, saka yung mga pamamasahe, konting effort ka rin naman ang gagawin. So, kaya sa akin binibigay na price para lang sa mga ka-PH na gusto magpagawa at gusto makagamit ito, katuwiran yung aking presyo. Hindi ako gumagawa nito para maging negosyo. Kasi kung gusto ko ito gawin negosyo, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano ito gawin. Sarilinin ko lang ito. Itatago ko na lang at kung maaari na, gawin ko na lang itong patented. Gagawan ko siya ng patented license para kung kukopya ay pwede kong i-demanda. So, hindi ko gagawin yan. Ang dami namang ginto na iniwan ng mga hapon. So, hindi natin kayang kumain lang ito. Kaya magawa tayo ng paraan para yung mga ka-PH natin, lalo na sa mga remote area, sa mga different na lugar, na talagang nandun itinago yung mga kayamanan nila masita ay makuha
sakali sana makatulong nga itong ganitong na ginagawa ko para kahit pa paano ay may mga bago na lang magpapos ang kainit ko. Meron tayong natulungan. Kung sakali man sa pamamagitan ng ginagawa natin ito ay patsamba kayo, bilihan nyo lang ako isang tahong chocolate. Alay nyo po. Hindi makasyado nyo ng garilyo eh. Mag-unaman ako, bihira lang doon. Hindi lang akong candy para makumberte yung YouTube. Kaya so ganito siya ito yung wire galing sa ilalim, ito yung wire galing sa ibabaw. So kailangan magko-connect siya dyan. Magkakaroon siya ng connection para magkaroon siya ng frequency. Ayan. Buo na siya. Ang kulang niya lang dito ay babalutin ng electrical tape. Tapos dito ay lalagyan na lang ito ng battery carbon, yung powder na carbon. Kapag nalagyan na yan, tatakpan mo na siya. Lalagyan mo ng lock yung carbon para pagka magbabala ka ay maulit-ulit mo naman. Kailangan welded ito, matibay ito, kailangan. Hindi siya ginagalaw. Kailangan kung hindi naka-welded, nakahinang. Ito hininang ko para siya nakahatak-hatak. Ito namang pendulum natin is kung siya pwedeng hinangin si battery yan bawal yan ano ng apoy sumabog yan. So ang pampatibay natin dyan ay itong number 17 na magnetic wire na nakapaikot dito, at pagka yan ay nabalot natin ng electrical tape mamaya, titibay palalo yan. Matibay yan. Tandaan nyo, ang baterya ay hindi pwedeng lagyan ng apoy o initin sa apoy. Yan ay sasaboy. Kaya nga nakalagay dyan sa mga baterya, do not expose on the fire, it explodes. O pwede siya sumabog, mag-explode siya. Medyo delikado. Kaya ganyan lang lagyan lang natin sa pendulum. Huwag lang hinangin. At kaya may ano na po, pwede yan sumabog. Nasa risk and life mo pag tayo nayari. So okay, mga ka-TX, nakita niyo yung itsura ng ating under construction na Japanese fan or analog bouncing detector. Yan yung wala pang balot na electrical tape. So kapag ito ba ay wala pang battery carbon, magdidetect na ba ito? Yes, magdidetect na ito. Pero hindi nga lang ganun siya kalakas mag-detect kasi hindi pa siya sealed. At saka wala pang battery carbon na siyang kukuha ng buong frequency mula doon sa gusto mong kuhain na object. Pwede natin siyang i-try na gusto mong intindihan para talaga magpag-detect na siya kahit wala pang battery carbon. So ito yung ito yung machine, yung pendulum. So paano ba gagawin natin para makita nyo?
Medyo may kahabaan ito pero pagtsagaan nyo kasi marami kayong matututunan. Ito yung hawak ko sa pendulum, ito yung hawak ko sa handle, wala pa itong battery tawag. Tapos ito yung ring. Hindi ko yung gagalaw kasi yung ating natin wala pang battery tawag. Magalaw siya pero hindi siya ganun talaga. Lalim po. Kailangan natin, tingnan natin kung ano yung talaga. Pahatak siya kung talaga. Kaya tinakat natin, nandito siya. So gold lang ang nadidikit niya kapag wala kang bala. So kung ano, try natin sa metal. So meron tayo dito na martilyo. Tingnan natin kung magde-detect siya sa metal. Ito yung harap ko. Nakikita mo. Ito yung martilyo. Tingnan natin ang magde-detect. Kung hindi magde-detect, detect dapat siya. Wala kang reaction. Wala kang reaction sa hapon. Subukan natin mag-isa lang kasi ako, natulog na yung aking anak na pwede ko sanang mahinga ng tulong sa pag-video ganito. Try natin ngayon na ilagay itong singsing dito sa metal, bakal. Kita niyo na yung bakal, natin ko dyan yung connector. Hindi niyo kung ano magiging reaction. Magalaw siya dito. Para siya ng reaction sa dulo. Kapag kailangan yung siya, ito, sa hanggang. Ang palo niya ito naman. Kapag siya dito dito. Ito yung ring. Ito yung singsing. Wait lang kasi yung singsing. Yung ginto yan. So hindi siya pumapalo pagka sa ibang metal. Hindi lang gold. Ang konsepto nito, sabi sa akin na minsan nabasa at napanood sa YouTube, kasi natin kasi explain at tutuhan natin. Bago pa daw na-invento ang mga metal detector na digital, noon daw yung mga Amerikano, after the Second World War, ay ginagamit na nila ito mga mercury added battery para pang-detect ng dito. So, tawag nila dyan yun ay analog gold detector. Gold lang talaga yung nag-detect sa gawin. So, hindi siya makakadetect ng decoy. Kaya sinasabi ko na ito ay 100% na hindi siya makakadetect ng decoy. Kung malakas ang palo niya, kahit wala siyang battery carbon, kunin niya dito sa may stainless nito. Kung kamay ko ulit. May stainless. Kunin yung stainless. Kung kapaluan niya. Ang bato niyan, dapat siyang gagalaw niya. Kasi na wala siyang reaction.
So yun ang yun ang aking actual test dito sa gadget. Medyo late na night na to. Launa na. Ito. Launa na. So, good night. Ulit muna tayo para may konting lakas para bukas. Marami kasi nga ka-TH tayo may order. Isa-shipping natin bukas yung kanilang mga pagawa. Para naman kapag tapos na, kapag kailangan na nilang magbalik sa site dahil tapos ng pag-ulan, ay may nakaprepare na silang gamit para sa paghuhukay. So ito kasing Japanese one, ito ay pang lang, pang confirmation pagkatapos ng mabito sa kamay natin. Ayun, salamat ulit sa PH. Mabuhay tayong lahat.